Thank you, worship team. You may all be seated. Talaga ang dapat lang nating pakinggan ay ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, anak ka niya, you are secured, right? So ano po, tatanungin ko lang as we settle down, ano po ang topic natin? Lagi po ito ina-announce sa ating service, no? At kahit sa FB page. Ano po ang topic natin ngayon? Pakilaksan po ang topic natin ngayon? May copy pala sila. Alright. So, habang po tayo ay nagkakaroon ng discussion, ng speaker, magbibigay ng message, pwede po kayong magtanong. Pero isulat niyo muna sa strips of paper kung may tanong kayo, tapos iabot niyo sa inyong mga facies para iabot po sa amin. Okay po ba yon? Kung meron kayong tanong. Now, I'm so excited kasi kasing ganda ko yung magsispeak ngayon. Yay! Kala ko may kukontra. Alright. Sobrang excited talaga ako. Allow me to introduce our speaker for today. She is a native of Bato, Camarines Sur. And is, of course, our 2010 Miss Universe 4th runner-up. She is a graduate of Bachelor of Communication Arts, major in journalism from Bicol University, and has a master's in community development from the University of the Philippines, Diliman. She worked as a TV show presenter in Umagang Kay Ganda, ABS-CBN, and Business Flight of GMA News TV. She continues to showcase her public speaking expertise by hosting and speaking in various conferences and events locally and internationally. Sana all. Coming from a humble beginning, she continues to work for community development while sharing the gospel and teachings of Christian life. She is currently the executive director of SIPAG, Simula ng Pag-asa, a non-governmental organization seeking to empower vulnerable and marginalized communities, and the ambassadress of Elevate Movement Incorporated. Being a beauty queen, she is also a people's person who continues to inspire and encourage everyone, particularly the youth, to strive for their dreams and lead a God-centered life. My equal in beauty. Real women, let us all give a warm welcome to Miss Venus Ra. Check, check. Wow, I love the way you walk. Did you practice this, Miss Riza? You're so pretty, and I love your crown and your earrings. Magandang umaga ho sa lahat. Ang sasaya niyo ho ngayong umaga. Ano po? Bakit ho color-coded tayo? Ay, hala. Taga saan ho ang mga nakadilaw? Kainta. People from Kainta. At ang mga naka-purple, alam ko kung taga saan to. Taga doon to sa amin. Alam ko Lower Antipolo yung mga naka-purple. Yung mga naka-black po. Dito. Okay. Ano pang kulay? Wala na. Item. Yun lang. Okay, sige. Alright. So, ngayong umaga ho, yung mga mukha nyo. Every time na aakyat ako ng stage and to see people's faces, na-amaze ho ako. Kasi minsan hindi ko alam, ano kayang iniisip nila? Ano ba sila? Inaantok ba sila? Masaya ba sila? O parang nagugulumihanan ba sila? Bakit ganon? But I know that this morning is really a beautiful morning for all of us because this is a day that the Lord has orchestrated for us to be together. Bibihira lang ho yung panahon na lahat ng mga kababaihan ay pinagsasama-sama. Lalo na ho ngayon, we are still celebrating the Women's Month. Ano po? So, malaki hong pribilehiyo po para sa akin na makasama kayo at makapagsalita ho sa harapan ninyo. Alright, dasal ho tayo and then let's begin with our message. Lord, thank you for allowing us to call you Father, our loving Heavenly Father. Thank you, Panginoon, sa lahat ng mga anak ninyo na pinagsama-sama po ninyo sa lugar na ito
para ho makarinig ng salita ninyo. And Lord, thank you for reminding us that we are yours, that we are your children. At kami, Panginoon, ay tinitingnan ninyo ng may pagmamahal sa mga mata ninyo. Panginoon, nawa sa umagang ito ay malunod ang puso ng bawat isa sa pagmamahal ninyo. Let this be a morning of overflowing love and security and protection from our loving Heavenly Father. Panginoon, kayo ho ang mangusap sa puso ng bawat isa at kayo rin ho ang magbigay ng comfort sa puso ng bawat isa, lalo na Panginoon ng bawat isa na merong pinagdadaanan ho dito ngayon. Lord, thank you for everything. Will you please override my preparation? Will you use me as your servant? And will you speak through me, Lord? All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. All right. Alam niyo ho, medyo mabigat-bigat ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi umagang-umaga, insecurities ang pag-uusapan natin. Okay lang ho ba sa inyo yon? O sige, pag-usapan na lang din natin kasi hindi naman lahat ng panahon ay napag-uusapan ng mga insecurities ng mga kababaihan. So may idea ho ba kayo? If you can maybe just shout, ano sa tingin ninyo ang top 3 insecurities of women? Yan, sige nga. Physical appearance, beauty. Ano pa po? Health. First time ko hong marinig yan. First time kong marinig. Sa totoo lang ho. Medyo marami senior ho ba yung mga nandito? Hello po sa inyo. Wow, okay. First time kong marinig that one of the top insecurities of women ay health. Nga naman, dahil kaharap ko ang mga tita. Totoo naman ho, di ho ba? O sige, so bukod sa physical beauty, health, ano pa ho sa tingin ninyo? Finances. Ano ho? Ano pa ho? Marriage. Yan. Alam niyo ho, yung mga sinasabi niyo ngayon, lahat ho yan ay pasok dun sa pag-uusapan natin. According to studies, the top 3 insecurities of women, number 1 is beauty. Number 1, beauty. Number 2, alam niyo ho kung ano? Relationships. And number 3, intellectual ability. Totoo ho ba ito sa atin? Totoo, no? So beauty, and then relationships, and then intellectual ability. Nung nakita ko itong study na to, sabi ko, oo nga naman, no? In-assess ko yung sarili ko, ano ba yung mga bagay na na-insecure ako? Oo nga, itong tatlong to, saktong-sakto. But this is just the top 3. Ibig sabihin, marami pa ho. Marami pa tayong mga insecurities na maaaring hindi palaging napag-uusapan o wala sa listahan na yan, pero nasa puso natin. So, I'll just give you an outline kung anong pag-uusapan natin sa umagang ito. Top 3 insecurities of women, beauty, relationships, and then intellectual ability. Tapos tingnan natin, ano ba yung mga practical examples? Ano ba yung nangyayari kapag insecure tayo sa beauty, sa relationships, at sa ating intellectual abilities? Paano ba natin yan nakikita sa pang-araw-araw? So top 3, and then how do we see it played out in our lives? And then tingnan po natin yung 3 grupo ng kababaihan sa Biblia na naka-experience ng mga ganito. Pwede naman ho akong mag-share ng kwento ko, pero mas maganda pa rin na tingnan natin yung mga talagang kababaihan sa Biblia at ano yung tingin ng Panginoon sa kanila. So top 3 groups of women in the Bible, and then let's conclude, ano ba talaga ang driving force para maging secure tayo sa sarili natin. Okay? So top 3 insecurities, anong nangyayari kapag mag-succumb tayo o hayaan natin na yung insecurities natin ay mangibabaw sa atin, and then sino-sino yung mga kababaihan sa Biblia, and then let's conclude. Okay? So ganun lang ho yung ating pag-uusapan. Sino ho sa inyo dito ang first time na makapunta sa mga ganitong pagtitipon? Inimbita, ay wow, palakpakan nyo naman ho yung ating mga first-timers.
Inimbitahan kayo kasi pupunta daw si Venus Ra, punta kayo doon. So, thank you for coming. Sa lahat ho ng mga first-timers, buong puso ho namin kayong wini-welcome. Sa mga facilitators ho ninyo mamaya, sila ho ang bahala sa inyo. Mukhang may pasnak sila sa inyo para ho mamaya. So, let's begin with beauty. Ano ba yung usual insecurities ng mga kababaihan tungkol sa beauty? Isa-isahin na ho natin. May singles ho ba dito? May mga singles ho? Meron! Praise God! Singles na walang jowa, pakitaas ho ng kamay, ng mas mataas. Ay ba? Ang sasaya nyo! Ba't ang sasaya nyo palagi, ha? Yan, sumama ho tayo dyan sa mga singles na walang jowa kasi masasaya sila sa buhay. May mga singles ho ba dito na may jowa? Meron! And ibig kong sabihin, single na may jowa. Single siya kasi hindi pa siya kasal. Technically, single pa siya. Meron ho ba? Wow, so proud. Like, that's me. Okay. So, sa mga married ho, pakitaas ng kamay ng lahat ng married or ikinasal or kahit na byuda na, pero minsan nang ikinasal, minsan nang nagkaasawa. Karamihan ho sa inyo dito, no? Ano ho kayo, ma'am? Widow. Pero minsan na hong Kayo po, ma'am. Sito si ma'am, katabi niyo po. Single! Wow, palakpakan naman natin si ma'am. Single pa rin siya. Gusto niyo po bang ipagdasal pa rin namin kayo? Ay, wag na. Sabi niyo, wag na. Wag mo na akong ipagdasal. Baka marinig ni Lord. Bigyan ako ng asawa. Alright. So, ano ba ang mga insecurities nating kababaihan? Sige, pagsamasamahin na natin. Mula sa mga singles, na wala pang asawa, o sa mga singles na may boyfriend, o kaya naman sa mga married na. Ito ho yung usual na narrative natin. Tingnan niyo ho kung familiar ho ito sa inyo. Ang taba ko na. Ang taba ko na. Hindi na ako kasing ganda nung kabataan ko. Hindi na kasya yung mga damit ko. Yan. Alam mo, parang feeling ko kung nag-asawa ako, lumosyang na ako. No? Yan. Ang sarap na kasing kumain ngayon. Yan. No? Yan ho yung mga karaniwan nating sinasabi. Bumabagal na ang metabolism ko. Yan. Sinisipan natin ang siyensya. Bumabagal na ang metabolism ko. Kaya siguro hindi ako nagkakajowa. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ito ang karaniwan nating naririnig sa sarili natin. Ano ho? Ito yung karaniwan nating naririnig sa sarili natin. Tayo mismo ang nagsasabi nito. Pero baka hindi tayo aware na yung mga sinasabi natin is already a manifestation of our insecurities. Hindi naman tayo parang, ang saya ko, ang taba ko na ngayon. Hindi ho tayo ganun, ano ho. Usually, pag sinasabi natin yan, sinasabi natin ang parang may tonong lungkot. May tonong lungkot. Kasi galing tayo sa isang parte ng buhay natin na dati ganito lang yung weight ko, dati ganito yung itsura ko, dati ganito yung buhok ko. Pero ngayon dahil yung gravity ay medyo bumabagsak na yung ating mga parte ng katawan, minsan may kurot na, may insecurities na ho na pumapasok sa mga isip at mga puso natin. Sabi ho sa Forbes magazine, ang beauty product industry daw ho, the beauty product industry is a $532 billion business. It's a $532 billion business. Isa ho sa mga pinakamataas at pinakamalaking industriya sa business world. Yan ang beauty product industry. At sinasabi ho sa pag-aaral na kahit daw ho bumababa ang ekonomiya, marami pa rin ang bumibili ng mga beauty products. Bakit? Nag-pandemic na't lahat, bumaba na ang kapitalismo, tumaas ang dolyar, bumaba ang piso, pero hindi pa rin natatalo ang beauty product industry business. Why? Ang sabi ho sa pag-aaral,
Because if we are not aware, there is that huge vacuum in the hearts of people that sometimes psychologically or emotionally, pinupunuan natin yung pangangailangan ng puso natin sa pamamagitan ng pagbili ng mga beauty products. Hindi ko sinasabi na masama ang beauty products, gumagamit din ako nun. Lalo pag malungkot ako, pupunta ako sa mall. Bibili ng mga bagay-bagay. Pero sa totoo lang, ayon sa pag-aaral, ito ay isang katotohanan na kapag mayroong need ang puso ng isang tao, pinupunan niya ng ibang bagay. And it so happened na dito sa beauty product industry, ang mga ginagamit ng tao ay pampaganda. Ang nanay ho namin, nandito po yung kapatid ko, si Ate Ningning. Ang nanay ho namin ay magsasaka ho kami sa probinsya, taga Bicol ho kami. Si Mama, every time tatawagan ho namin, sabihin namin, Ma, ang ganda-ganda mo ngayon Palagi hong naka-lipstick. Palaging naka-lipstick. Sabi namin, ba't ka nagpaganda? Sabi niya, syempre pupunta ako sa sakahan. Pupunta ho siya sa sakahan, pero naka-lipstick siya, nakakulay ang buhok niya. Talagang yung maganda siya. Pagtatawagan namin, Ma, ang ganda mo ngayon Ganon siya, Ma, ang ganda mo ngayon Syempre anak, kahit pupunta ka lang sa sakahan, dapat naka-lipstick ka. Dapat maganda ka. Because she wants to feel good about herself. Tama naman ho. Mag-ayos tayo. Maging maayos yung ating pangangatawan, yung ating itsura. Alam niyo ho, sa buhay ko, siguro isa ho ito sa mga testimonies ko nung aking kabataan. Bago pa man ho ako sumali ng Miss Universe, nung mga panahon na this is 2010, ito ho yung panahon na nag-compete ako and then eventually won Miss Universe 4th runner-up. Bago pa ho yan, alam niyo ho, isa sa mga pinakamalaking insecurities ko sa buhay, maitim ho kasi yung kilikili ko. So, atin-atin lang ho ito Huwag niyong pagsasabi to, lalo sa mga naka-live dyan ngayon. Maitim ho yung kilikili ko. So, pagka may pictorial, pupuntahan ko yung photographer, izo-zoom ko, i-check ko kung maitim masyado yung kilikili. Pag maitim masyado, sasabihan ko, Sir, paki-edit naman ho. So kung may editing ho sa picture ko, check nyo kaagad yung kilikili. Pag nag-blur ng konti, ibig sabihin may ginawa yung photographer. Pero isang araw, sabi ho ng nanay ko, ano ka ba? Ba't ba anong-ano ka dyan sa kilikili mo? Siyempre maitim ka. Kaya maitim yung kilikili mo. Sabi ko, o nga no, tama naman siya. Maitim ako, tapos maitim. Halangan namang ang puti-puti ng kili, parang may mali, ano ho. So, and then I remember one time, I think maybe I was 4th year high school. I was 4th year high school, I was 16 years old. I joined my very first pageant, yung competition na hindi na lang sa school. So sumali ho ako sa amin. Ang pangalan ho ng town namin, Bato, Camarines Sur. Hindi ho matitigas sa mga tao doon. Pero Bato yung pangalan ng town namin. So sumali ho ako ng Miss Bato sa town namin. And then, ang pangit na pakinggan, no? Sumali ako ng pageant, tapos tuwang-tuwa ako kasi green yung gown ko. Wala akong picture. Green yung gown ko. Tapos sabi ko sa nanay ko, nanood ho yung nanay ko ng competition. So, syempre hindi niya ako nakita nung mini-makeupan ako. Kasi nasa audience siya. Nagsimula na yung pageant, then nakita niya ako na lumabas, ganyan. Ang ginawa ho ng makeup artist ko, minake-upan ho ako mula ulo hanggang paa. Noon ho, kung familiar ho kayo, may tinatawag na makeup na kukuryo. Ay, sila mami very familiar. Okay, so yung makeup na yan, binabasa ang sponge. Ano po? Tapos ginaganyan. Pag nilagay ho yan, ang kinis mo. Full coverage, kumbaga tawagin natin ngayon. Full coverage. So minake-upan ho ako mula ulo hanggang paa. Imagine niyo kung gaano ho kamistisa. Ang puti ko ho. Tuwang-tuwa talaga ako na parang pakiramdam ko, unang beses sa buhay ko, na talagang maramdaman kong mistisa ako. Tapos green pa yung gown ko. I'm like, wow. Competition, tapos na.
Pagkatapos ng competition, buwaba ako ng stage, nakita yung nanay ko, parang nag-fourth runner-up or third runner. Basta meron akong, may nakapasok naman ako sa top 5. Baba ako, nakita ko si mama, tapos tuwang-tuwa ako na parang, Ma, nanalo. Alam mo yung bata ka na magre-report ka sa nanay mo na nanalo ka? Yung mukha ng nanay ko talagang parang di maipinta. Hindi ko alam, akala ko, na, alam mo yun, nag-expect siya naman nanalo ko ng title, tapos hindi ako akala ko ganun. Pero alam niyo ho, sabi niya, sino yung kanina? Sino yun? Hindi ko anak yun. Sa language ho namin, ang sabi niya ho, nag-growth na ikang pagsilngan. Ibig sabihin, at sama mo tingnan. Ang sama mo tingnan kasi ang puti ho nung buong katawan ko. Pero sa akin, tuwang-tuwa ako kasi pakiramdam ko, first time ko na maging mistisa. Parang first time ko na makita na, ganito ko kaganda. Sa akin, sa loob ko maganda ako. Pero sa nanay ko, na nakakakilala sa akin at alam ang tunay kong kulay at talagang kilala ako, nagpalaki sa akin mula bata hanggang tumanda, hindi siya masaya dun sa itsura ko. You know, this is what happens when we succumb to our insecurities. This is what happens. We lose our self-worth and we become desperate to live a lie. We embrace an identity that we are not. At dangerous ho yun. Kapag pinipilit nating mamuhay sa paraan na hindi naman tayo ganun. Kaya mag-iingat ho tayo kung paano nating tinitingnan ang sarili natin o paano nating tinitingnan ng iba. So that's beauty. That's what happens when we succumb to our insecurities when it comes to beauty. How about relationship? Women tend to be insecure and struggle with the idea of being wanted in a relationship. Feeling unloved and undesirable creates an inner conflict where we can begin to compare ourselves with other women who are perceived to do more than what we do or more beautiful than we are. Ito ho ang nangyayari. Balikan ho natin yung mga married couple. Okay? So married and then singles. Married couples, ganito ho yung usually. We tend to compare our relationship with other relationships. Ba't yung asawa niya ang sweet? Ba't yung asawa niya binibigyan pa rin siya ng bulaklak pag Valentine's Day? Ba't yung asawa niya pinagbubuksan yung asawa niya ng pinto? Ba't yung asawa ko? Ba't ganyan siya? Hindi ako alalayan. Pag naglalakad kami, nauuna pa sa akin. Bakit ganon? Bakit yung asawa niya, ang ganda ng bahay nila, ang laki, kasi ang sipag ng asawa, samantalang itong asawa ko nga naman. We compare our relationships with other people. Bakit yung asawa niya, grabe makapag-I love you sa kumare ko? Samantalang kami, pag ina-I love you-han ko yung asawa ko, wala man lang sagot. Parang ang tigas-tigas. Hindi man lang ako hipuin. Hindi man lang ako hawakan. Walang ka-sweet-sweet tong asawa ko sa katawan niya. We compare our relationship with other relationships. Singles, eto makinig kayo ha. Ba't yung jowa niya? Bakit yung jowa niya Instagrammable boyfriend? Ang tawag doon? Yung boyfriend na magaling magpicture ng mga girlfriend para i-post sa Instagram. Bakit yung boyfriend niya, bakit sila nagta-travel? Samantalang kami, hindi kami pinapayagan to travel together. Bakit yung boyfriend niya ganito, ganyan? Bakit yung boyfriend niya, pinupost siya palagi sa social media? Samantalang yung boyfriend ko o yung asawa ko, parang hindi man lang ginagawa tong mga ginagawa ng ibang tao. And for singles who do not have relationships yet, mag-iingat ho tayo dahil sometimes when we are insecure with relationships, we use relationship as a band-aid for the deeper need in our hearts. Dahil may jowa na yung iba, jojowa ka na rin kasi lahat na nagjojowaan. Dahil yung mga kaibigan mo kinakasal na, ikaw hindi pa. So kailangan magka-jowa ka na rin para may ma-post ka na sa Facebook na ring or whatever, mga ganon. Ang dami hong ganyan ngayon. Ano ho?
Kahit na ho sa mga mag-asa-asawa, we tend to compare our relationship with other relationships. Yes, it is true that human beings are relational human beings, but that deep-seated need for a relationship goes beyond spouse and boyfriend or girlfriend relationship. When we succumb to our insecurities, we will look for the wrong relationship in the wrong places, or we will not be satisfied with our current relationship. At delikado ho yun. Pag hindi ho tayo satisfied sa relationship na meron tayo ngayon, mahirap ho dahil baka maghanap tayo ng relationship sa labas ng kung anong meron na tayo. Doon magsisimula ang kasalanan. Well, hindi lang magsisimula. Yun ay kasalanan na. Maaaring nagsimula pa yan sa ibang paraan. Alam niyo ho, lumaki ho ako na hindi ko nakikilala yung tunay kong ama. So ang tatay ko ho ay Indian national. Yung nanay ho namin ay nag-abroad nung kabataan niya. Pero anak na ho ng nanay ko yung mga ate ko. Nag-abroad si mama, nakilala ho yung tatay ko, nabuntis ho yung nanay ko, at ako ho yung naging bunga. Umuwi ho ang nanay sa Pilipinas, dala-dala po ako. Yung tatay ko bumalik ho ng bansang pinanggalingan niya, at namuhay ho ako at lumaki ho ako na hindi ko nakikilala yung tunay kong ama. Hanggang ngayon pa rin naman ho, hindi ko pa rin naman talaga nakita or nakikilala yung tunay ko hong ama. Pero alam niyo ho yung pakiramdam na lumalaki ng wala hong tatay? Mahirap ho. Mahirap. Kasi maghahanap ka ng father figure. Maghahanap ka ng parang leader sa pamilya. Maghahanap ka ng tao na magpuprotekta sa'yo, na magga-guide sa'yo. Kaya naman ho, 16 years old pa lang ako nagsimula na ho akong pumasok sa relasyon. 16 years old. Dahil bilang kabataan, ang hinahanap ko noon, security. Yung may magpaparamdam sa'yo na safe ka. May magpaparamdam sa'yo na walang kapahamakang pwedeng lumapit sa'yo kasi nandito ako, puprotektahan kita. Pero wala hong ganon. Wala hong ganon sa akin. So, 16 years old, pumasok sa relationship. Alam niyo ho, nung 26 years old ako, binalikan ko yung buhay ko. Sabi ko, grabe no, 10 years of my life. I wasted the 10 years of my life nang dahil sa pagpasok sa mga maling relasyon. Pero alam nyo, nakarating ho ako sa punto na na-realize ko at nakilala ko ang Panginoon. Mamaya ho, ikikwento ko sa inyo yung kalahati ng kwentong yan. So, beauty, one of the insecurities of women, number 1 is beauty. Number 2 is relationship. Ang number 3 ho ay ito, intellectual ability. Naramdaman nyo na ho ba yung mga panahon na parang, bakit ganon? Women's opinion do not matter. Parang it's only the men's opinion who are heard and mas binibigyan ng importansya. Especially if you are working in a place that is dominated by men. So kung nagtatrabaho ka sa isang industriya na puro kalalakihan ang nasa industriya na yan, maaaring yung boses mo bilang isang babae ay hindi masyadong napapakinggan o hindi masyadong binibigyan ng value. Even in marriage, maaari hong sa isang mag-asawa, naramdaman ninyo na bakit ganun? Bakit yung opinion ko ay parang hindi pinapakinggan dahil ba sa babae ako? Pero baka naman ho, the other way around, baka mas dominante naman tayo bilang babae kaysa sa mga asawa natin. Baka naman akala natin or gusto natin mas pinapakinggan yung boses natin bilang mga kababaihan kaysa sa ating mga asawa. Kahit ho alin sa dalawang yon, yung sa tingin mo na hindi ka pinapakinggan o yung sa tingin mo na gusto mo ikaw ang palaging pakinggan, kahit alin dun sa dalawang yon ay hindi ho tama. Dahil iba ho ang paningin ng Panginoon sa atin bilang mga kababaihan. So all these insecurities, beauty, relationship, and intellectual abilities, these things, embedded siya sa mga puso natin bilang mga kababaihan. And we have to be very careful not to succumb to these insecurities. So nakita na natin ano yung mga insecurities natin mga kababaihan. Ngayon, tingnan natin, sino-sino yung mga kababaihan sa Biblia na pwede tayong makarelate. Dahil baka malamang sa malamang sila din, meron din silang mga ganitong experiences noon. So simulan natin at tingnan natin papaano ba sila tinitingnan ng Panginoon. Let's begin with the story of Leah. Kilala niyo ho ba si Leah?
Hindi ho ito yung kapitbahay ninyo. Si Leah ho ito na nasa Biblia. So, kwentuhan ko lang ho kayo paano tayo umabot kay Leah. Si Leah ay anak ho ito ni Laban. Sino si Laban? Si Laban ay kapatid ni Rebecca. So, si Isaac at si Rebecca ay mag-asawa. May anak ho sila, si Jacob. Ngayon, si Isaac mamamatay na. Sabi niya kay Rebecca, yung anak natin, papuntahin mo dun sa mga tao natin. Sabihan mo siya, dun siya mag-asawa. Huwag siya maghanap ng mapapangasawa dito. Bumalik siya dun sa lupain natin. So si Jacob pinapunta dun sa kapatid ni Rebecca para maghanap ng mapapangasawa. Eto na, nakarating si Jacob. Nung nakarating si Jacob, ang sabi ng Biblia, habang nag-iigib ng tubig. Tama ba yung kwento natin? O tama. Habang nag-iigib ng tubig. Si Rachel, okay? Hindi pa to si Leah. Si Rachel, ang kapatid ni Leah. Nag-iigib ng tubig sa balon para painumin ang kanyang mga tupa. Dumating si Jacob. Nakita niya, wow! Ang gandang babae. Ang ganda. Di ko alam kung gaano kaganda to. Pero ang pagkakadescribe ng Biblia ay talagang maganda. Si Rachel, tumakbo si Jacob. Takbo, pagkarating, nagtanong ka agad. Siyempre may magandang babae. Magtatanong ka agad, hinahanap ko si ganito. Kilala mo ba si ganito? Sabi ni Rachel, ay, tatay ko yan. Kilala ko yan, halika, dalhin kita doon. Hinalikan ka agad si Rachel. Sabi ng Biblia, he kissed Rachel. Pumunta na doon, dinala sa tatay. Pagdating sa tatay, grabe talaga, pag ang pag-ibig nga naman. Sabi ho ni Jacob, pagsisilbihan ko kayo ng 7 taon para sa anak mong si Rachel. Pagsisilbihan ko kayo ng 7 taon. Ganun ho siguro kaganda, no? Ilang taon ho kayong niligawan ng mga asawa po ninyo? 3 days. Sinagot ko agad. Ang hirap ligawan, 3 days. Sabi ho ni Jacob, pagsisilbihan ko kayo ng 7 taon para sa anak mong si Rachel. Nagsilbi ng 7 taon. Ang sabi ho ng Biblia, ang 7 taon ay parang ilang araw lamang sa pakiramdam ni Jacob dahil sa pagsisilbi niya sa kanyang minamahal. Sarap, no? 7 years is like few days. Ganon nga naman talaga ang pakiramdam pag in love. Ano po? So, nagsilbi, natapos ang 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon, excited na si Jacob. Mapapasa kanya na ngayon si Rachel na pagkaganda-ganda. Pagdating ng piging, dapat ay ang honeymoon na ito. Ibinigay na ang mapapangasawa, natulog, nag-make love. Pagkatapos, paggising niya sa umaga, gulat na gulat siya. Dahil si Leah ho ang binigay. Sabi niya sa tatay kay Laban, bakit ito binigay mo? Di ba nagsilbi ako para dun sa isa mong anak? Ba't ito binigay mo? Sabi nung tatay, hindi customary dito sa amin na unahing mapangasawa ang mas bata. Dapat maunang mapangasawa ang mas matandang babaeng anak. So sabi niya, nako. Sige, magsisilbi ulit ako ng 7 taon ulit. 7 taon ulit para kay Rachel. Nagsilbi ng 7 taon ulit, napasa kanya si Rachel. Ngayon, puntahan natin ang kwento ni Leah sa Genesis 21:17. Sabi dito, when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. And Leah received and bore a son, and she called his name Reuben. For he said, because the Lord has looked upon my affliction, for now my husband will love me. She conceived again and bore a son, and said, because the Lord has heard that I am hated, and has given me this son also. And she said, and he called his name Simeon. Again, she conceived and bore a son and said, now, this time, my husband will be attached to me because I have borne him 3 sons. Therefore, his name was called Levi. And she conceived again and bore a son and said, this time, I will praise the Lord. Therefore, she called his name Judah. And then she ceased bearing. Nakita ho ng Panginoon
yung hirap na pinagdadaanan ni Leah. Siyempre, kung titingnan ninyo, ang description ho ng Biblia kay Rachel ay pagkaganda-ganda. Pero sabi ho ng Biblia, si Leah daw ay has a weak eye. Mahina ang paningin. Pero si Rachel is beautiful in appearance. Leah was not attractive physically. Malinaw hong sinasabi ng Biblia na hindi ho attractive physically si Leah. It is clearly described in the Bible that Rachel is gorgeous. But God has compassion on Leah. Her suffering, her insecurities were comforted by God through opening her womb. Nagkaroon siya ng anak. You know, alam niyo yung pakiramdam na ito yung asawa mo, pero yung asawa mo hindi attracted sa'yo. Ang hirap po siguro nun, no? Ang hirap sa pakiramdam na yung tao na gusto mo na maging attracted sa'yo, physically, emotionally, lahat-lahat na, ay hindi attracted sa'yo at may ibang tinitingnan at mas gusto niya yung itsura ng iba. Imaginein ho ninyo yung sakit na pinagdadaanan ng puso at ng pakiramdam ni Leah. Pero nakita ng Panginoon yun. Nakita ng Panginoon yun. And the Lord had compassion on Leah. Binuksan ang kanyang womb at nagkaroon siya ng anak. At doon, alam niyo ho, yung anak ho ni Rachel, ni Leah, not only she became the mother of 3 tribes, but she also became a matriarch as the mother of Judah, who became the lineage of David, who became the ancestor of Jesus. Hindi pala si Jesus nanggaling kay Rachel, dun sa pagkaganda-gandang babae. Hindi naman natin sinasabing kasalanan ng maging maganda at hindi tawag tayong maging maganda. Hindi ho yan ang sinasabi natin. Boss, pengin ng isang mic, boss. And hindi yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, ang Panginoon pala ay beyond ang pagtingin sa atin sa physical appearance. Hindi lang ang tinitingnan ng Panginoon ay ang physical appearance. Dahil kung yan lang ang tingin ng Panginoon sa atin, baka lahat tayo, ang tingin natin wala na tayong silbi. Pag hindi maayos yung itsura natin na kung papaano natin gustong tingnan yung sarili natin. Ngayon ho, pag nakakakita tayo ng mga babae sa billboard, marami ho mga beauty queen ngayon ang sumasali ng beauty pageants. Pero alam nyo ho, yung insecurity siguro na meron sila, check. Ayan, hirap na ho ako doon kasi medyo palobat na pangalawang beses hong nangyari yan. Kaya alam ko ho na medyo nahihirapan na yung aking boses. So ibig sabihin, hindi pala tinitingnan ng Panginoon yung ating physical na itsura. Ang tinitingnan pala ng Panginoon ay beyond our physical appearance. Sana ho ay maitatak natin yan sa mga puso natin. Alam nyo, when Leah died, she was buried in the cave of Machpelah with Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah. Doon siya inilibing kasama nung kanyang mga in-laws. Doon siya inilibing. Ibig sabihin, siya ang tinitingnan at siya talaga yung naging source ng lineage ni Jesus. Beauty is not the ultimate. Hindi ho tayo nilalang ng Panginoon para lang sa kagandahang pisikal. Dahil ang kagandahang pisikal, iba-iba ho yan. Iba-iba yan sa bawat tao, bawat babae, bawat lalaki. Kaya kung insecure tayo sa itsura natin, dahil may tingin tayo na yung ibang tao mas maganda kaysa sa atin, balikan ho natin ang kwento ni Leah. Ano ang tingin ng Panginoon sa atin? Dahil ang kagandahan, hindi lang ho yan sa physical na itsura. May kakilala kayo na ang ganda-ganda ng itsura pero ang sama ng ugali. Tapos ang tingin mo sa kanya, hindi siya maganda. Diba? May mga tao na kahit anong ganda ng itsura niya physically, pero dahil alam mo yung ugali niya, hindi na siya maganda para sa'yo. Parating pa lang siya, parang, eto na naman. Diba? Pero may mga tao naman na hindi naman ganun ka-perfect yung kanyang physical appearance, pero ang ganda, ang gaan kasama, mabait, masaya. Dahil alam mo na yung kagandahan niya ay hindi lang dahil sa physical at panlabas niyang kaanyuan. That's the story of Leah. And for sure, we can learn something from that story. Beauty. Tingnan naman natin, when it comes to relationship,
Let's take a look at the story of Hagar. Sino ba to si Hagar? The first time the Bible mentioned Hagar is in Genesis 16:1. It says, "Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abraham, 'The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her.'" Eto na naman ho tayo. Minsan ho tayong mga babae, ang gagaling ho natin, no? Tinutulungan natin si Lord. Pag may mga desisyon tayo sa buhay, sabi ni Lord kay Sarah, magkakaanak ka. Bibigyan kita ng anak. Matanda na ho, 90 na. 90. Sabi niya, hindi ako magkakaanak. Baka ang sinasabi ni Lord na magkakaanak ako ay dyan sa kasambahay natin. Baka yan yung sinasabi ni Lord na magkakaanak ako, ikaw, Abraham, sumiping ka dyan para magkaanak tayo. Minsan, pag hindi tayo sigurado sa instructions ng Panginoon sa atin, kahit napakalinaw ng pangako ng Panginoon, inuunahan natin si Lord. Ano po? Ito na siguro yun. Yan, singles. Sabi ni Lord, magkakaroon ako ng asawa. Ito na siguro yun. Hindi believer, hindi nakakakilala sa Panginoon, nagsasabong, umiinom, naninigarilyo, pero ang bait-bait, ang pogi-pogi, ito na siguro yun. Ang linaw ng instruction ng Panginoon. Tayo tinutulungan natin ang Panginoon. No? Masyado tayong magagaling. Eto ho, so Hagar is the slave girl of Sarai, but when she became pregnant with Abraham, she treated Sarah with contempt. And then Sarah retaliated by treating her so harshly that Hagar fled to the desert. But God saw the whole thing, and He had compassion on Hagar. While she is in the desert, beside the spring of water, the angel of the Lord appeared to her and talks to her. She tells him that she is running away from her mistress, to which he replies, "Go back to your mistress and submit to her." The angel added, "I will increase your descendants so much they will be too numerous to count. You are now pregnant, and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man." Alam niyo ho, ang Panginoon nagkaroon ng compassion kay Hagar. Oo, nagkabali-baliko na ang plano dahil sa pagkagagaling nating mga kababaihan. So, nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar, pero hindi kinitil ng buhay ng Panginoon ang anak ni Hagar. Hindi. Sabi niya, okay, yung anak mo, magkakaroon din yan ng maraming descendants. Pero, tinupad pa rin ng Panginoon ang pangako niya kay Sarah. Nagkaroon pa rin ng anak si Sarah. Pero imagine niyo ho kung anong nararamdaman ng dalawang babae. Iisang lalaki, dalawang babae, nagkakaroon ng kompetisyon. Narinig niyo na ho ba yung kwento ho ni Ate Don or Kiko? So si Ate Don, isa ho sa asawa ho ng ating pastor dito ho sa East, si Pastor Danny. Yung hindi ko ho makalimutan, yung asawa niya ho, may ibang babae. Tapos siya, tinatawagan nung babae, yung si pastor. Hindi pa ho siya noon pastor. Hindi ho ngayon. No, pang matagal na. Tinatawagan ng babae. Tapos yung asawa niya, habang nasa sasakyan sila, sasabihin ng babae, "Nandyan ba yung asawa mo? Kasama mo ngayon?" Sabi niya, "Oo, kasama ko." "Sige nga, mag-I love you ka nga sa akin." So mag-I love you siya, "I love you." "Ay, ayoko niyang ganyan." "Lakasan mo." Sabihin mo, "I love you," na malakas. Nilalakasan ng asawa niya para marinig niya na nag-I love you siya dun sa isang babae. Ang sakit ho nun. Ang sakit ho nun na makarinig ka na yung asawa mo may ibang kausap. Yung asawa mo, yung atensyon niya nasa ibang babae. Yung asawa mo, hindi na ikaw ang gusto. May gusto siyang iba. Imagine niyo ho yung sakit na pinagdadaanan niya. Si Sarah, si Hagar, may kompetisyon sa atensyon ng isang lalaki. Pero kung titingnan ho natin, napakabuti ng Panginoon. Dahil yung kwentong ito, bagaman hindi ho ito piniprescribe, okay?
Dinidescribe lang ho ito ng Biblia na ito ang nangyari. Hindi ho ito prescriptive. Descriptive lang ho para sabihin ng Biblia na ganito ang nangyayari kapag scrambled egg na yung mga relationship natin. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Nagkaroon ng lineage si Ismael, nagkaroon ng lineage yung anak ni Sarah. At ang pangako ng Panginoon ay hindi napapako. Tinupad niya ang pangako niya kay Sarah at ganon din kay Hagar. That's our insecurities when it comes to relationship. Ano-ano ho yung mga insecurities natin sa relationship? Ano-ano ho yung mga hirap, mga sakit na pinagdaanan natin? Kung kayo ho ay asawang babae, ano ho yung hirap na pinagdaanan ninyo sa asawa ninyo? Ano ho yung mga moments na iniiyak ninyo sa Panginoon dahil meron ho kayong sama ng loob sa inyong asawa? Tandaan ho ninyo, lahat ng luha na pumapatak sa mga mata ninyo, nakikita ho ng Panginoon. Lahat ho ng hinaing ng puso ninyo, nakikita ho ng Panginoon. And the Lord is faithful to answer the cries of your hearts, and the desires na meron ho sa puso ninyo. That's our insecurities when it comes to relationship. Tingnan ho natin when it comes to intellectual abilities. Sino-sino yung mga kababaihan na ginamit ng Panginoon in the New Testament? Alam niyo ho, in the New Testament, women are not allowed to witness in the public court. Bawal ho na magkaroon, na gawing witness ang mga babae. Pero alam niyo ho, the Lord used women to be the first witnesses of the resurrection of Christ. So tingnan natin ang kwento nila Mary Magdalene at nung iba pang mga kababaihan. Sabi ho sa Luke 24 verses 1 to 12, hindi ko na ho naisulat dyan. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their eyes to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women because their words seemed to be like nonsense. Peter, however, got up, ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Sino-sino ho yung mga kababaihan? Mary Magdalene, Joanna, the wife of Chuza, Mary, the mother of Jesus, widow of Joseph of Nazareth, Mary, mother of James and Joseph, Mary, the wife of Clopas, and Salome, the mother of James and John. Sila ho yung mga kababaihan na ginamit ng Panginoon para ho maging bearer ng good news of the resurrection of Christ. Alam niyo ho, kung hindi dahil sa mga kababaihang ito, hindi ho makakarating sa atin ngayon ang balita na buhay si Kristo. Hindi sa atin makakarating. Kasi noon ho, kung talagang meron, sinasabi ho kasi nila, hindi totoo yung resurrection. Gawa-gawa lang yan ng mga apostol ni Jesus. Gawa-gawa lang nila yung kwento na yan. Ang sabi ho sa pag-aaral, kung gagawa-gawa lang din naman ng kwento ang mga apostol ni Kristo para sabihing buhay siya, hindi sila gagamit ng kababaihan bilang witness. Kasi noong panahon na yon, hindi pinaniniwalaan ng mga kababaihan. So bakit gagamit? Kung gawa-gawa lang talaga yung kwento na yan, bakit gagamit ng babae as the witness? Pero alam nyo ho, Jesus
allowed women to be the very first witnesses of the resurrection of Christ. The Jewish historian Josephus wrote that even the witness of multiple women was not acceptable because of the levity and the boldness of their sex. So dahil mga marites ang mga kababaihan, lahat ng mga pinagsasabi niyan walang katotohanan, bakit natin kukunin silang witness? But Jesus looks at women in a different way. Iba ho ang tingin ni Kristo sa ating mga kababaihan. The fact that the gospel described women as discovering the empty tomb is a pointer to their historicity. Again, this was an apocryphal legend. They would not have invented women as the first witnesses and responsible for telling the men. Kasi hindi maniniwala ang mga kalalakihan. But Jesus does not look down at women. So, minsan may mga pagkakataon na iisip natin, talaga ba? Okay ba yung wisdom ko? Okay ba yung understanding ko? Matalino ba talaga ako? May alam ba talaga ako? O minsan nakakatakot magsalita kasi baka wala akong masabi. Baka mali-mali yung sabihin ko, hindi naman ako matalino eh. Hindi ako magaling nung nag-aaral ako. Si ganito na lang, mas matalino yan. May law degree yan, nakapag-aral yan. Ako wala akong pinag-aralan. Hindi ho ganyan ang tingin ng Panginoon sa atin. Hindi ho tayo tinitingnan na mas mababang klase ng tao ng Panginoong Jesus. Ang tingin niya ho sa ating mga kababaihan ay kung paano niyang ginawa at create ang mga kababaihan kasama ng paggawa niya ng mga kalalakihan. So how do we conclude all this? Beauty, relationships, and then intellectual abilities. Simulan ho natin sa beauty. We all have insecurities. Totoo ho yun. When we are reminded of our insecurities, when it comes to our physical appearance, let us also remind ourselves of what the Bible says. Pag iniisip mo na medyo hindi ako maganda ngayon, hindi ako desirable sa paningin ng asawa ko ngayon, alam niyo ho, ito ang tatandaan ninyo. Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. A woman who fears the Lord is to be praised. Your beauty should not come from your outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelries and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Hindi ho sinasabi dito na huwag kayong maligo. Maligo ho kayo. Yung ate ko ho palagi naliligo yan. Charot. Inaasar ko yung brother-in-law ko. Pagka umuwi ng bahay, nag-jeep ho kasi yung brother-in-law ko. Sabi ko, nagkakasabay ho kami sa kalsada. Nasa jeep siya. Nagda-drive ako. Bubuksan ko ho yung bintana. Sabihin ko sa kanya, boss, uwi ka na. Naligo na yung asawa mo. Tumatawa ho lahat ng mga pasahero niya. Kasi sinasabi ko na, uwi ka na. Nagpaganda na si ate. So mga asawa, maligo ho kayo, ha? Pagbasa-basa pa yung buhok ninyo, isaboy-saboy yung ganon sa asawa ninyo, ay matutuwa ho sila. Pagka nagpabango kayo, nagpulbos kayo, naglipstick kayo, tapos paghahandaan nyo sila ng pagkain, pagod na pagod sila sa pagtatrabaho, tapos kayo talaga nga naman, naghanda, nagpa-sexy kayo. Kahit siguro yung mga 75 years old na dito, charot. Sinasabi ko lang ho, may mga asawa ho kayo. And please, what the Bible is saying is not, wag kang magpaganda, do not braid your hair. Hindi ho yan. Ang sinasabi ho is, your beauty, you should not be dependent on your physical appearance. Do not let your physical appearance be that thing that consumes your mind. Wag ganon. But, it is the gentle and quiet spirit which is of great worth in the eyes of the Lord. Yung mga asawa ho ninyo, kahit ho anong ganda ninyo, kung masyado hong maingay yung mga bibig ho ninyo, abay hindi ho sila magagandahan sa inyo. Pero kung ang tanong kaagad ninyo pagdating ng mga asawa ninyo ay, love, anong gusto mong kainin ngayon? Ayay, talagang tuwang-tuwa ho yan sa inyo. Love, gusto mo ba ng tubig? Wala pa ho akong asawa. Pero
Marami na ho kaming natutunan. Joke lang. Pero ito hong mga bagay na ito ay mga bagay na gusto ko ring i-apply. Lalo na pag kinasal na ho ako. Dahil alam ko na ang Panginoon ay natutuwa kapag okay ang relasyon ninyong mag-asawa. Magtanong ho kayo sa mga leader ninyo, ano pong ginagawa nila, para maging maayos yung kanilang relasyon sa kanilang mga asawa. The gentle and quiet spirit that we have in our hearts. Siguro alam nyo naman din ho, no, na ang role ng mga kababaihan is to submit to their husband. Submit. Sabihin nyo nga po, ulit-ulitin nyo, submit. Yan. Ang saya, no? Sana nandito yung mga asawa nyo, naririnig kayo. Submit to your husband. Isa pa ho, respect. Yan, respect your husband. Kasi ho, yan ang disenyo ng Panginoon sa atin. Lalo ho kayong gumaganda pag nagsasubmit kayo at nire-respeto ho ninyo yung inyo pong mga asawa. Baka ho hindi pa kayo naliligo, ay talagang excited na hong umuwi yung mga asawa po ninyo. And the last one is this: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Tayo ho ay ginawa ng Panginoon sa kanyang imahe. Kaya naman ho, yung kagandahan natin ay ang kagandahan na ibinigay ng Panginoon. Hindi ho yan nakadepende sa kung anong suot, anong makeup, anong itsura, pero dahil we are created in the image of God. How do we conclude relationships? Our desire as women, our desire is this: to belong to someone and to be fully known and fully loved and to experience that with someone. Pero alam nyo ho, yung ibig sabihin ng fully known and fully loved, ganito ho yun. Fully known, ibig sabihin, kilala ka niya. Kilala ka niya, alam niya lahat ng kahinaan mo, alam niya lahat ng baho mo, alam niya anong amoy ng kilikili mo pag pinapawisan ka na. Yan, kilala ka, fully known. Pero ang gusto natin, fully known tayo, pero fully loved. Bagaman meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga kahinaan, meron tayong may mga bagay sa atin na hindi maganda sa ugali natin, gusto natin, mahalin pa rin tayo ng lubusan. Minsan ho, mahirap gawin ng tao yan. Lalo na ho, pag masama yung nasa kalooban natin. Lalo na pag nag-aaway na tayo at ang ating mga asawa. Pero alam nyo, to be fully known and fully loved can only be experienced in the Lord. Siya ho yung lubusang nakakakilala sa atin at lubusang nagmamahal ho sa atin. Our spouse, boyfriend, or girlfriend, or relationships, yes, they matter to God, but that is not the ultimate. Our relationship with God is ultimate. Tandaan ho natin yon. Siguro ho kahit kayo may mga asawa na, makakapagsabi pa rin kayo sa amin, no? Na alam mo, Venus, kahit mag-asawa ka na, ang relasyon mo pa rin sa Panginoon ang babalikan at babalikan mo dahil yan pa rin ang magpupuno sa puso mo. Alam ho natin lahat yon. So, let's make sure that our relationship with the Lord is growing and is still very intimate. And lastly, if we are not secured in our relationship with the Lord, all our other relationships, we will be insecure. Kasi ho, mahihirapan tayo pagdating sa relationship natin sa ibang tao. And finally, intellectual abilities. Our voice is heard and our opinion matter to God. Our voice is heard and our opinion matter to God. Pakinggan niyo ho yung mga dasal ho ninyo. Pagka sinasagot ho ng Panginoon, alam niyo yung pakiramdam na kanina lang ako nagdasal, tapos ngayon, Lord, may sagot ka kaagad. Ibig sabihin, naririnig mo talaga ako. Because our opinion and our voice is heard by God. Jesus is the highest advocate for women. That we have a place in our families and we also have a place in the society. Pero for us, in order for us to use our voice well, we have to listen first to the voice of the Lord. Kasi ho, ang command sa atin is to use our words, our voice, for the edification of other people. Minsan ho,
ang dami nating sinasabi, pero yung mga sinasabi natin, baka ho nakakasira ng ibang tao. Tandaan ho natin, let's use our words, our voice to edify others, not to tear them down. Okay? Pasensya na ho sa may mga pangalang Marites at Marisol. Pero wag ho nating gagayahin kung ano ho ang trend ng world ngayon. Dahil kalimitan, ang sarap-sarap ng usapan pagtungkol sa ibang tao. Pagtungkol kay kumare. Uy, ipag-pray naman natin si kumare. Kasi alam mo, si kumpare daw, meron na daw ibang babae. Ngayon, hirap na ngayon si kumare. Iyak siya ng iyak sa akin kahapon. Kaya pag-pray natin kasi kawawa naman. That's not our story to tell. Bakit natin sasabihin sa ibang tao kung hindi yan ang kwento na dapat na pinagkikwentuhan natin? Let's use our words to edify, not to tear other people down. The more that we become intimate with God, the more that we gain wisdom and understanding. Lalo ho tayo magkakaroon ng maraming wisdom kapag ka-intimate tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Pero alam niyo ho, sa buhay ko, ito na ho yung kadugtong ng kwento kanina. Marami ho akong na-experience na pagkukulang, marami ho akong na-experience na sana ganito na yung nangyari, sana may tatay ako, sana lumaki ako ng may maayos kaming buhay. Pero umabot ho ako sa punto na yung mga ganon, nabura ho yun ng dahil sa relasyon ko sa Panginoon. Share ko ho sa inyo kung paano nangyari yun. Dati ho, hindi naman ho talaga ako palasimba. Kasi lumaki ho ako sa kultura na magsisimba lang pag may bagong damit. Isimba mo muna yan bago mo suotin. Ganyan ho si mama. Pag may sapatos, isimba mo muna yan bago mo suotin. Pababendisyonan bago suotin. Ganon ho sa amin noon. Pero hindi ho ako pala simba dahil hindi sa ayaw ko, pero dahil parang wala naman ho talaga akong tunay na relasyon sa Panginoon. Pupunta lang doon dahil piyesta, my birthday, sinabi ng nanay. Pero alam nyo, there was one point, this is in 2010, after ho ng Miss Universe, pagbalik ko ho ng Pilipinas, sinama ho ako ng pinsan ko at saka ng mga kaibigan niya sa church. Sa CCF na rin ho. Sinama ho ako. Pagpasok ko, may banda ho, kagaya nung kanina, na may tumutugtog, tapos may lyrics na nakataas at kumakanta yung mga tao. Sabi ko ho, nako, ito na. Kulto tong nasa lihang ko. Ito talaga yun, mga praise the Lord, hallelujah. Sila talaga to. So pumapalakpalakpak yung mga tao, nagtataas-taas ng kamay, kumakanta, ang sasayaho nila, yung iba umiiyak pa. So para akong, kasi ho doon sa amin, sa probinsya, may mga ganun din, pero mahahaba yung palda, tapos mahahaba yung buhok. Akala ko ho ganun din yung napuntahan ko. So kumakanta ako naman, sige, ganyan-ganyan na lang ako. Para kunyari, hindi naman OP. Di ba? Pagpasok mo, gaganyan. Sabay ka na lang din para hindi nila ma-feel na first-timer mo. First-timer ka. So gaganyan-ganyan. Pero alam niyo ho, Sunday after Sunday after Sunday, I came back to that church. Balik ho ako ng balik kahit wala na ho yung kaibigan ko. Kahit hindi na ho ako sinasamahan, bumabalik pa rin ho ako. There was one Sunday, ang kinakanta ho, hindi ko ho alam yung kantang yun. Pero ang title ho ay Amazing Grace. Ang sabi ho dun sa linya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Sabi ko ho, ito yung kwento ko. Ako yung dinidescribe nung kantang yun. Kasi yung buhay ko, ang dami-dami hong napakamakulay. Ang dami ko hong mga ginawang hindi tama, hindi maayos. Relasyon, pagsisinungaling sa magulang, kung ano-anong ginagawa na hindi dapat ginagawa. So sabi ko, napakamakulay ng buhay ko. At yung pakiramdam ko ho na parang ang dumi-dumi ko, nahihiya ho akong lumapit sa Panginoon. Kasi madumi ako. Ang gusto ko ho, linisin ko muna yung sarili ko, tsaka ako lalapit sa Diyos. Pag worthy na ako na lumapit sa Panginoon. Pero nung araw na yon, yung pakiramdam ho na
ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng pagmamahal. Ang tagal-tagal ko nang lumilipat sa bawat relasyon para maghanap ng pagmamahal. Ang tagal-tagal ko nang gustong mayakap ang tatay ko na never kong nakita simulang pinanganak ako. Pero nung araw na yon, alam niyo ho yung pakiramdam na, Lord, ang dumi-dumi ko, nahihiya ho akong lumapit sa inyo. Pero eto sa ang Panginoon, nakabukas ang kanyang mga kamay at sabi niya, anak, halika, yayakapin kita. Na ang dumi ko pero niyayakap niya ako at habang niyayakap niya ako, humihingi ako ng tawad. Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Lord, lahat ng ginawa ko. Lord, lahat ng mga relasyong pinasok ko na hindi ko dapat pinasok. Lord, yung mga ginawa ko sa magulang ko. Lord, patawarin mo ako. Ang dumi-dumi ko ho, hindi ho ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Pero yung pakiramdam na niyayakap ako ng tatay ko, sinasabi niyang, anak, pinapatawad kita. Pinapatawad kita. Alam mo bang namatay ang anak ko para sa iyo? Alam mo bang lahat ng kasalanan mo ay binayaran na ng anak ko para ikaw maging parte ka ng pamilya ko? Mula ngayon, anak na ang tawag ko sa iyo. Ang sarap ho nun. Ang sarap ng pakiramdam na nahanap ko yung tunay na pagmamahal. Na nahanap ko yung tatay ko. Na nahanap ko yung may kulang sa puso ko pero siya lang pala talaga yung makakapagpuno nun. Mula ho nun, sabi ko, Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko to. Gusto kong lumakad araw-araw na ikaw ang kasama ko. Hindi ho siya madali. Hindi siya madali. Marami hong sakripisyo, maraming mga hinarap na pagsubok, maraming persecution, hindi siya madali. Pero yung pakiramdam na hindi madali ang buhay sa mundo, totoo yun. Pero hawak ng tatay ko yung kamay ko. Magkasama kaming lumalakad. Magkasama kaming lalakad hanggang sa dulo ng buhay ko. Hanggang sa kaduluduluhan. Kahit alam ko na may mga pagkakataong nadadapa pa rin ako. May mga pagkakataong nagkakasala pa rin ako. May mga panaong gusto kong bumitaw sa kamay ng tatay ko. Pero hawak niya pa rin yung kamay ko. Hindi niya ako iniiwanan. At totoo yung pangako niya na, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Diyan ho nagsimula ang relasyon namin ng tatay ko. And all these insecurities, okay, nandyan pa rin naman siya, hindi pa siya lubusang nawawala. Pero alam ko ho, that the best way to overcome all my insecurities is to be secured in Jesus. To have that security in Jesus alone. Because apart from Him, wala ho ako. Wala ho tayo. We will be like sheep without a shepherd. So ngayong araw na to, sana ho, ang maiuwi natin, bago ho tayo mag-uwian sa mga pamilya natin, ay tinitingnan ka, number one, ang tingin ng Panginoon sa iyo ay napakahalaga mo. Mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon, tandaan mo yan. Pangalawa, maaaring may insecurities ka sa buhay, maaaring may problema kang pinagdadaanan ngayon, pero tandaan mo, nakikita ng Panginoon ang paghihirap mo, nakikita niya ang puso mo, alam niya lahat ng iniiyak mo, ilabas mo yan sa Kanya lahat. Labas mo yan sa Kanya lahat, kasi pinapakinggan ka niya. At pangatlo, tandaan mo, sa pag natapos ang buhay natin dito, may tatay tayong uuwian. May tatay tayong uuwian. Bagaman sa mundong to, hindi perpekto ang buhay, hindi perpekto ang ating relasyon, pero pag umuwi tayo sa totoo nating tahanan, naghihintay ang tatay natin. At yayakapin niya tayo. At sana ay marinig natin mula sa mga bibig niya, well done, good and faithful servant. Magdasal ho tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you so much. Maraming salamat, Panginoon, for allowing us to realize today na napakahalaga namin sa mga mata mo. Salamat, Panginoon, na kahit minsan ang tingin namin sa sarili namin ay wala kaming halaga, pero nandyan ka. Ikaw ang nagbibigay ng halaga sa amin kasi yung buhay mo mismo ang binigay mo para magkaroon kami ng halaga sa mundong ito. Lord, thank you for loving us so much, so much. Panginoon, kilala mo yung mga taong nandito. Bawat isa sa kanila kilala mo.
Lord, kung may mga tao ho dito na alam mong nangangailangan sa'yo, kayo ho ang humipo sa mga puso nila. At mga ate, kung kayo ho yan, huwag ho kayong mahihiyang maging honest sa Panginoon. Pwede nyo hong sabihin sa mga puso po ninyo. Kung nandito ho kayo at gusto nyong sabihin, Lord, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Gusto kong lumakad ng kasama ka. Patawarin mo ako, Panginoon, ang dami-dami kong ginawang hindi tama. Ang dami kong ginawang hindi mabuti. In fact, kahit ngayon, Lord, may mga bagay na nahihirapan akong bitbitin. Parang ang bigat-bigat ng pinapasan ko, Panginoon. Lord, gusto kong magpahinga. Pwede mo bang kunin tong napakabigat na bagay sa shoulders ko ngayon, Lord? Bigyan niyo ho ako ng kapahingahan ng puso, ng isip. Lord, tulungan mo ako. Mula ngayon, Panginoon, nagtitiwala ho ako sa inyo. Binibigay ko ho yung puso ko sa inyo. Gusto ko ho kayong maging Panginoon at tagapagligtas ko. At gusto ko hong lumakad ng naaayon sa kagustuhan ninyo. Yung matuwid, Panginoon. Kasi nakakapagod na ho itong sitwasyon ko ngayon. Tulungan niyo ako, Lord, na magkaroon ng isang buhay na masagana at buhay na kasiyasiya. At gusto ko ho isang araw, kayo ho ang tahanang uuwian ko. Darating ho ako sa langit at makikita ko ho kayo. Father, thank you for everything. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you very much po. All right. Thank you, Miss Venus Ra. We thank God for using you to be the channel of His message today. Yan. Palakpakan ulit natin ang Panginoon sa buhay ni Miss Venus Ra. Alam ko na very clear yung kanyang, parang talk show talaga, no? Umagang kay ganda! Alright, feeling ko ako si Julina. Parang hindi nag-agree ang ating microphone ng audio. Miss Venus, you were clear in your message kanina in the delivery na ito nga yung aspects natin, ano, na marami tayong insecurities sa aspeto ng beauty, sa aspeto ng relationship, and sa intellect. Yan, nakuha natin. But there are questions po na maaring makatulong sa ating mga audience ngayon po para more clarification. And kung meron pa po kayong questions, pakibigay po sa facilitators po natin. So meron po kaming ilang naka-ready po dito. Bigay ng ating mga participants. Parang ayoko na mag-question. Parang gusto ko Miss Universe. Gusto mo na rin magtanong, ma'am. Alright, so Josrin, yung question po. Apo. Yan. Okay, so let's start it off na. Okay na po ba? Ready na tayo for our question and answer. Oh, okay, so let's start off with our first question. So once again, if may other questions pa po kayo, may strips of paper, so kindly just give it sa ating tech po or sa mga facilitators. So first question, should I be honest about my insecurities? Wow! Pang pageant, ikaw sumagot, ma'am. Mamaya na, pagkatapos mo. Tatapatan kita. Yeah, gusto ko yan. Should I be honest about my insecurities? Yes, definitely. Yun lang. Joke lang. Walang explanation. I think we should be honest in everything. I think one step, the very first step for us to overcome our insecurities is to be honest about it first. To acknowledge na meron kang insecurities. Kasi minsan in denial tayo. In denial tayo na may insecurities tayo. Pag nagbibiroan na kayo ng kumari mo at nasabi niya yung insecurity mo at natamaan ka at naging trigger yon sa'yo, aawayin mo na yung kumari mo. Dahil may nasabi siyang na-offend ka. Pero kung honest tayo sa insecurities natin at alam ng tao na by the way, pagdating sa usapang kilikili, wag nating yang pagbibiroan ha. Kasi alam nyo naman, medyo sensitive tayo sa bagay na yan. So the more that you talk about it, mas nawawala yung power, yung hold nun sa'yo. So, baka dumating ang panahon na maging normal na lang yung mga insecurities mo sa'yo. May mga kaibigan ako na, let's say, may mga pimples sa mukha. Sabihin niya, ako, alam mo, para talaga akong taong pimple na tinubuan ng tao. Yung mga ganon na, they talk about it, but then nagiging normal na sa kanila. At hindi na nagiging trigger ng offense sa atin dahil pinag-uusapan natin.
So yes, we should be honest, and because one way, the first step for us to overcome our insecurities is to be honest about it and to acknowledge that we have insecurities first. So it's actually more for us even, no? If we acknowledge yung mga insecurities po natin. True. Tsaka ano, dear, ako nasasagot. Thank you for that wonderful question. Miss Venus Rano, rejoiner lang kumbaga. Pag honest ka sa mga kasama mo, nagiging aware sila. Yes. No, nagiging aware sila at hindi na sila mananakit or baka minsan hindi sinasadya pero nasasaktan na. Yes. Pero dun sa rejoinder na ano natin, Miss Venus, saan ka dapat magsabi? Lahat ba pwede mong sabihan ng insecurities mo or dun saan pa or kanino ka dapat? O wag ka namang lalakad dyan sa palengke at sabihin mo, may insecurities ako tungkol sa height ha. Wala sa inyo magjo-joke ng mga height dito. Wag naman hong ganon. I think the circle that we trust, especially our friends, and those people na palagi nating kasama. And even in the family. Kasi minsan ho ang biruan sa pamilya ho nangyayari. Tapos nagkakasakitan sa pamilya din. Kasi hindi natin pinag-uusapan at hindi natin sinishare sa bawat isa. Thank you so much. Kanina din nabanggit mo na rin yung mga aspects, pero baka may gusto pa makaalam. Ano-ano pa yung mga causes ng insecurity sa buhay? What are the causes of insecurities in life? Pa-repeat na lang po. If ever. Madami ho. When it comes to the causes of insecurities, that can go as deep as even psychological trauma, even our experiences when we were younger. Kahit na yung mga simpleng biro sa atin, nung mga bata pa tayo, minsan ho tumatatak yun at minsan nagiging cause yun ng insecurities. Sino ho sa inyo dito yung may mga anak ho? Pakitaas nga ho ng kamay, may mga anak. Ayan, halos karamihan ho sa atin may mga anak. Ano po? Sa bahay, let's be very careful with our words. Again, I go back to that verse that says in Ephesians 4, to use our words to edify others, not to tear them down. Kasi minsan yung mga anak ho natin, halimbawa, 3 yung anak, 4 yung anak, may isang anak na medyo mahina sa academics, o may isang anak na magaling sa sports. Yung anak na magaling sa academics, yun ang palaging pinupuri. Pero yung anak na magaling sa sports, puro ka na lang laro, hindi ka nag-aaral. Kaya tingnan mo yung mga grades mo. Ba't hindi mo gayahin ang kuya mo? May mga ganun ho sa pamilya. So let's be careful with our words because that can cause insecurities to our children. Kaya isipin ng bata, si kuya naman ang lagi magaling dito eh. Si kuya yung magaling kasi si kuya yung matalino. Pero hindi nakikita na may iba rin palang galing yung isang anak. So words are powerful and comparison breaks, right? Breaks people and relationships. Yun yung nakuha ko kay Miss Venus Ra. Bago yan, Jocelyn, baka may gustong mag-ask mo ng question. Dito po, using the microphone. Meron po ba sa atin? Kung wala na, we'll Meron daw ho. proceed to the Ayun, next nagtataas question. ng kamay. So actually, hindi man sa microphone, pero Sa likod po. Right? No? And actually, this is connected to, sa na-mention niyo po about competition, about comparison. And so, sabi po dito, any advice on how to deal with competitiveness towards other women, or I guess in general, no? Because we feel superior or inferior. Yeah. Again, comparison can only create 2 things. Number 1, when we compare ourselves with others, ang pwedeng unang mangyari ay tingnan mo ng mas mataas ka dun sa ibang tao. Tingnan mo ng mas mataas ka sa ibang tao, therefore mas mababa sila sa'yo. Or, mas mababa ka at mas magaling yung ibang tao at ang liit-liit na ngayon ang tingin mo sa sarili mo. So that's what will happen when we compare ourselves with other people. I'm not saying that we don't compare so that maka-learn tayo ng ibang bagay or mag-improve tayo sa mga gawain natin. Pero kalimitan, when we compare ourselves with other people, tinitingnan natin ang mas mababa yung sarili natin or mas mataas yung sarili natin at mas mababa sila. Tingnan nyo ho, kahit sa mga simpleng nagme-makeup tayo, no? Mga kababaihan, pag nagme-makeup tayo, sa may mga lashes dyan, charot. Usong-uso ho ngayon yung pagpapalashes. Di ho ba? Magaganda ho. Lahat ng nakalashes dito, magaganda ho kayo. Pero ang sinasabi ko lang ho ay ganito. Nagme-makeup tayo, hindi naman para sa mga lalaki. Para kanino tayo nagme-makeup? Para sa mga sarili natin at para sa mga babae. Sinong nakakakita na maganda kilay natin? Mga babae. Mari, ang ganda ng kilay mo. Walang lalaking magsasabi na,
Babe, I like your lashes so much. Pag sinabi ho yun ng asawa po ninyo, mag-isip-isip ho kayo. Oo nga. Diba? Walang lalaki magsasabi, ang ganda ng kilay mo ngayon, mahal. Babae ang magsasabi, anong blush on mo? Saan mo nabili yan? Kasi hahanap din siya, bibili din siya. Nagme-makeup tayo para sa sarili natin at para sa mga ibang kababaihan because we feel that there is that competition amongst ourselves. Pag mas maganda yung makeup natin, mas maganda yung damit natin, mas maganda yung itsura natin, we feel superior among the other women. Pero hindi yan para sa mga lalaki. Kasi hindi nila napapansin yan. Tanungin niyo yung asawa niyo, babe, pantay ba yung kilay ko? Sabihin nila, walang pagkakaiba. Pantay sila. Pero ikaw, kita mo na hindi pantay. Pero sila, wala sila. Hindi nila nakikita na hindi pantay yung kilay mo. So, there is no point of trying to feel na mas superior ka, mas magaling ka. Kasi, pag kinumpare natin yung sarili natin, dalawang bagay lang. Mas magaling tayo, mababa sila. Or, magaling sila, liliit yung tingin natin sa sarili natin. Wow, Precious. Thank you so much. O yan. Sige po, okay lang. Palakpakan natin si Miss Venus. Lahat tayo nakarelate dyan. Yan. Ano po, ito, follow-up question. Usong-uso to. What is your view of body shaming? Okay? And your advice to women who undergo body shaming? Alam niyo ho, body shaming, ito ho, pa-explain ko lang ho sa inyo. Body shaming is kapag ka ang palagi na lang nating komento sa mga tao ay tungkol sa katawan nila. Okay? Ke mataba, ke mapayat. Ang puro na lang na komento na naririnig natin ay tungkol sa katawan. Ito ho ang nangyayari ngayon. Pag nagkita-kita kayo ng inyong mga kamag-anak, matagal na kayong hindi nagkita. Unang beses niyong nagkita, anong sasabihin sa inyo? Ang taba mo na! Or kaya, pumapayat ka. Hindi mo na alam saan ka pupunta. Magpapataba ka ba? Papayat ka ba? Alam niyo ho yung issue ni Liza Soberano ngayon? Ganun ho yung pinag-uusapan. Hindi niya na alam saan siya pupunta. Magpapapayat ba siya? Papataba ba siya? Saan na lang ako pupunta? Parang hindi kayo masaya. Kahit nasaan ako, pag medyo nag-gain ako ng weight, nakikita nyo. Pag naglo-lose ako ng weight, nakikita nyo. Let's be careful. Again, it goes back to being careful with our words. Hindi ko ho alam ba't ganyan tayong mga Pilipino. Pag nagkita-kita tayo, may kasal, kinasal yung kamag-anak, nakita mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo na matagal mo nang di nakikita, ang unang-unang batian tungkol sa katawan. Bakit? Bakit? Sana huwag ganun. Huwag ho tayong ganun. Kasi nga, baka nasasaktan yung taong kinakausap natin. Baka ho may sakit siya. At kahit anong gusto niyang pagpapayat na gawin, hindi niya magawa-gawa yun. Dahil sa kondisyon ng health niya. O kaya naman kahit gusto niyang mag-gain ng weight, hindi niya kaya kasi may karamdaman siya. Paano kung may karamdaman siya at bigla mong sinabing, ang payat-payat mo na? Eh di, para mo na rin sinabing, grabe, yung hindi mo nakita na may sakit siya at may pinagdadaanan siya sa buhay. Let's be careful with our words. Let's not focus on the physical appearance. Tanungin mo, kumari, kumusta ka na? Anong mga kwento ng buhay mo ngayon? Anong mga kinasasaya mo ngayon? Anong mga pinagdadaanan mo sa buhay? Pag-usapan natin, makinig tayo. Huwag ho tayong maging careless sa mga salitang binibitawan natin. Parang ako yung ate sinasabihan mo kanina. Ay, hindi ho. Okay, okay, sige. Yeah, so speaking of being careless with our words, no, this question is actually quite similar. When you're put in a situation where you're belittled because you are a woman, how do you respond in a godly manner? Dalawang bagay ho yun. Sa atin ho, at least dito sa Pilipinas, hindi na ho ganon kalaki yung gap between men and women. At least we are allowed to vote,
We have our rights. Even in the workplace, women can lead. We had several presidents, women presidents. In companies, we see women CEOs. But there are countries na bawal pa rin ang mga babaeng magsalita. Hindi pinapakinggan ang opinyon ng mga kababaihan. Second-class citizen pa rin ang tingin sa mga kababaihan. Hindi sila nakakaboto dahil babae sila. So, two things. In the Philippines, hindi na ho ganyan ang sitwasyon natin ngayon. But then, there are still times that we feel like, medyo mababa yung tingin sa atin because we are a woman. And how do we respond to that in a godly way? Again, babalik ko ako dun sa ano ba yung tingin natin sa sarili natin, what is our identity, and how the Lord looks at us as a woman. Kasi magiging very offensive ang comment ng ibang tao sa atin kapag hindi natin kilala ang sarili natin at hindi tayo secured sa sarili natin sa kung anong tingin ng Panginoon. Every little comment about us being a woman, maaaring maging trigger point yon ng pagkakainisan at pag-aaway. Pero kapag secure tayo sa sarili natin bilang isang babae, kahit anong comment ang marinig natin sa labas at anong comment ng ibang tao, babalik at babalik pa rin sa yan ang tingin mo sa akin, pero ano bang tingin ng Panginoon ko sa akin? Yun ang babalikan natin, and I think we will be able to respond in a godly way if we already know our identity in Christ. Ganda, no? Wow, very... Jocelyn, no? Yan ang tingin mo sa... Ay, makikipag-away ako. Huwag naman ganun. Yan ang tingin mo sa akin, Ay, pero hindi pa. si Lord. Di pala dapat kalmado. Kalmado. Okay. Gentle and quiet spirit. Ito naman, Jocelyn, opposite naman. Let's talk about intellect. What if my insecurity in terms of intellectual ability is in the opposite of what's usual? Instead of having the feeling of not having enough intellect, I am more insecure that people see me as having more of it, which brings me too much pressure and developing the fear of being rejected. What should be the best way to handle it? Wow, such a beautiful question. Alam niyo ho, if you are this type of woman that you know that the Lord has gifted you with intellect, use that to glorify and serve the Lord. Okay? That's the first thing. Use that to glorify and serve the Lord. The pressure will really come in and you will really feel that burden in your heart to prove to other people that you are indeed intellectual when you look at yourself as someone who has that knowledge, but then that knowledge is, in a way, has become your identity already. Mahirap po yun. Ang scenario could be, kilala ka ng mga tao as someone who is very intelligent and you already have that fear to make mistakes because you are fearful of the judgment of other people to say, hindi naman pala kagalingan. Hindi naman pala talaga matalino, nagkamali nga eh. But I think with the intellect that God has given to us, also comes humility of heart. When we have both of that, the intellect of the mind and the humility of heart, I think we will be able to balance the gift that God has given to us. And we will be useful in the ministry of the Lord. Because God has gifted us in different ways. Diba? In the Bible it says, if you are to teach, teach. If you are to give, give. If you are to speak, then speak. But all of these gifts, we should use it to uplift others and to edify the body. But if we are not using our gift to serve, then again, it will give us so much pressure. Pero even if we are already serving, I think meron pa ring pressure na mafe-feel yung tao because of that fear of,
rejection and the feeling that I should be perfect all the time. I think humility is a perfect ingredient for us to be able to balance that. Kasi kahit magkamali tayo, we have the humility of the heart to say, yeah, I know some, I know a little. The Lord has gifted me with wisdom and knowledge, but again, I'm not perfect. I don't have the infinite knowledge of everything. So when I make mistakes, I will be able to handle it properly because I have the humility of heart to accept that I am not perfect, the Lord is, and I am not the source of all these intellect that I have, the Lord is. So humility of heart and intellect of the mind, I think should have that, we should have that proper combination. Very well said. Ayan, gustuhin man namin, Miss Venus, na tanungin ka pa ng maraming questions. Baka mamaya sa breakout groups ninyo, pag-usapan nyo na lang po yung marami nating questions. Pero dun po na, sa mga answers na nakita naman natin na pag-ugnay-ugnay niyo yung ang pinaka-importante dito sa ating message for today, overcoming insecurities. And with that, ayan, tatayo ba tayong dalawa? Sige. Tatayo kayong dalawa. Tayong tatlo. Okay. Okay, sige. Magmo-model tayo. Allow us naman, in appreciation naman. Palakpakan ulit natin si Miss Venus Ra. Beauty, brain, humility, all in. All in na talaga. So we would like to call in our Metro East Hub Cluster 2 pastor's wife, Ate Pita Villarreal, together with overseers of wives of LA, Upper Antipolo and Cainta. Nasaan po kayo? Ayan, may surprise kami para sa'yo. Siya pa rin ang winner. I love flowers. Thank you, Ayan. guys. To give you the token and bouquet of appreciation. And palakpakan po natin. Let us welcome Sis Pita, Sis Gigi, Sis Jen, and Sis Janet. Sabi naman nakaka-bless ho itong mga kababaihang ito. Ayan. Thank you. Look at this. So pretty. Salamat po. Alright, so picture muna. Dito po kayo, ayan, yung iba. Mga virtuous wives, no? All together. Josrin, wag pa tayong patalo.